Gallon Mavens. Hello everybody! Welcome to Joy's Adventure! Enjoy! Joy's Adventure. Joy's Adventure. Lakad-lakad lang din ulit. Sakay pa rin siya? Doon sa ano, sa Nyokos? Oo, sakay pa rin siya. Sasakay pa rin. Malayo na yun. Sa Nyokos, pwede rin maligo doon. Opo. Alright mga tol, eto na ang part 2 ng aming Boracay Land Tour. So, katatapos lang namin sa isang beach resort na na-feature ko sa part 1 ito. So, itong pupuntahan namin ngayon ay tinatawag nilang New Coast Beach Resort. So, ito yung kung saan maraming magagandang mga class na hotel. Okay, abangan nyo lang kung saan banda yun. And ito makikita nyo yung ang haba ng building na yun, nasa pataas. Sabi sa akin, resort din daw yan. Pero parang Chinese may-ari. Alam na. Hindi ko na ano kung para sa yan. Pero sabi sa akin, marami daw nagpunta dyan ng mga Chinese nationals. See? Pero being invaded. So, pabayaan natin muna yan. Etong way na to, ito yung kalsada ang dinanan namin kanina. Babalik lang kami. Kasi parang yung pinakadulo yung pinuntahan namin. Then, pabalik para sa susunod namin destination. So, andito na kami sa Boracay New Coast. Okay? Yan. Ganda ng lugar. Parang talagang subdivision siya. Tapos, sa loob niya, meron siyang sariling beach resort. So, okay, mag-hunt kami ng ID ng driver namin all the way para makapasok kami. So, ganun na kabilis. Sila lang bahala mag-arrange yan. Yung mismong guide namin siya, si Kuya. So, ayun, pagpasok mo dito, previewing na rin sa ganda ng lugar. Talaga subdivision, no? So, marami kang pwedeng magawa dito sa Boracay Land Tour. Ang time namin, meron pa kaming 2 oras para tapusin ang natitirang mga beach na pwede namin mapasyalan. So yung previous beach na punta ko namin, nakadalawa kami. And then ito naman, ubusin na namin yung natitira pang 3 or 4. Okay. So tara. Samahan nyo kami sa aming gala ni Joyce. Ito na, papasok na tayo sa mga naglalaki ang mga establishment dito. Yan, Oceanic. And then, magkakasunod na raw to yung mga class talaga na hotel and resort na pwede mong puntahan dito sa Boracay. Siguro nagre-range na ng mga 50 to 70,000 a night, no? So, yung ibang establishment dito parang ginagawa pa, pero yung itong madadaanan natin talaga stable na sila. Kung matagal na to dito. Siyempre, bira naman tayo puntang Boracay. Mostly, hindi na pipicture ito eh. O yan, Ocean Way Residence. Ganda. Para ka nasa Miami. O parang nasa Hawaii. Mga first class hotel dito sa Boracay Land Tour. Madadaanan nyo dito sa Newport Coast. So yan, previewing. Pwede ka rin mag-ano dyan, mag-inquire for accommodation mo. Kung medyo may budget ka talaga, ay you have to try na rin kung gaano kaganda yung hotel resort na yan. Kasi ang ganda, oh. Overlooking ka pa, no? Tanaw mo buong Boracay. Parang Beverly Hills, Yes. Someday, makakapag-check-in din kami dyan. Mayaman na. So, yun. Okay. Ganda dito. Ganda na siguro yung pag umaga dito, no? Naka-check-in ka dyan. Mag-jogging ka, mag-walk around ka dyan sa paligid. Yan, no? Ito na yung mismong rotonda nila.
So mostly yung kabahayan dito wala pa gaano. I don't know, maybe. Pero yung mga hotel accommodation nila talaga setup na nila dito. Dito rin pala yung sikat na Belmont Hotel. Yun, dito rin yun. Saka yung sikat daw na Savoy Hotel. Yan, dito na itong area na to. O di, ayos oh. Pag low season pala. Ang ganang tao, no? Talagang pagpupunta ka dito, enjoy peace. I don't want peace. I want problems, always. Tahimik, maliwalas, maayos, malinis. Ayan o, yung Savoy Hotel. Isa daw sa pinakasikat na hotel yan. And then tong left side ko, ayan naman yung The Belmont Hotel. Oh, dream life. Dream ko itong makapag-check-in dito. Ewan ko, magkano presyo. Siguro nasa 100,000 yan mga tol. Ayan o. So sana pumasok, pwede naman daw mag-inquire. Yeah, why not, di ba? Inquire ka lang naman eh. Yan, then pababa niya, nakikita nyo na, yun na yung beach. So yan na yung Newport Coast. Diyan kami maliligo, pero pupuntahan muna namin yung isa sa main attraction dito sa Newport Coast, yung keyhole na tinatawag. Yun yung bundok na may butas. Okay, tingnan natin kung anong itsura nun at kung maganda ba ang lugar. Siyempre, dapat Facebook at Instagram for picture purposes namin. Yan o, tanaw mo na o. So yes, kumanan kami all the way to Keyhole. Yung left side yung beach, mamaya maliligo kami doon. So dito na muna kami. So ito parang residence talaga to, no? Some kind of subdivision na may mga establishment na may mga na dito nakatayo na. So pag medyo may budget ka at medyo may kaya-kaya ka sa buhay, maganda ditong mag-stay. Let's go. Tapos sila yan. Makonti lang ito. Okay, we're here at the keyhole. Pupunta kami ngayon sa ano ba yung keyhole. Yung tubig ano siya. Tahimik lang siya. Tahimik lang dito yung ay may yak. Okay mga tol, so punta na kami doon sa Keyhole. Naiwan yung driver namin kasi bawal daw siya dito. So okay lang naman, lakad-lakad tapos picture-picture. And then makita mo na yung gilid mo, yan yung Newport Coast. So puntahan na namin yung lugar. Medyo maganda ngayon na lakad namin kasi wala ganong tao, di ganong umulan. At di umulan, yun ang maganda talaga. Kasi kanina medyo umaga medyo makulimlim eh. So yun, ito na siya. Yan na yung mismong keyhole na sinasabi nila. Unfortunately, sarado. Hinarangan nila. Hinarangan pala. Kasi bawal daw pumasok kasi last week daw may nalaglag daw na bato. Kasi nga daw. So para daw sa security lang, hindi na lang nila pinayagan. Yun, sayang lang. Hindi kami makalapit dito sa loob nun para makita sana yung other side. Ganun talaga. And then ito pa, so pag maraming tao, pipila ka. Kasi yun yung time mo para makapagpa-picture dun sa butas na yon. So ginagawa namin, so buti na lang kamo, nauna kami at medyo maraming paparating. So yan, pila ka lang dito, then makapag-picture ka lang ng mga ilang kuha, and then
good to go ka na, alis ka na uli. Yun lang ang gagawin mo dito sa Kihol. Di mo kailangan mag-stay dito eh. So tara na, punta na tayo dyan sa mismong beach resort na yan, beachfront na yan, para makaligo na rin kami. Okay, let's go. Wala kayo dito. Wala kayo new place. Ganda ng lugar. Alaya naman. Landscaping pa oh. So, ito na yung port stop namin. Maliligo kami. Siyempre, sa aking pagkakataon, I still have time pa naman eh. So, mga 15 minutes siguro stay namin dyan. Then, konting ligo lang, konting lublob, konting picture. Hindi na namin lilibutin yung lugar. Although maganda talagang libutin to. Kaso nga lang, yung oras namin ay kakapusin. Baka hindi namin mapuntahan yung mga final stop na destination ng lantern namin. So makikita nyo naman, ito na yung mismong landscape ng lugar. Harap mo yung Belmont Hotel and then the New Coast. Maganda siguro mag-stay dito, no? Yung mga whole day ka. And then, ang problema lang parang walang mabibilhan eh. Yun yung mismong Kihol. So yun, tanong nga dito yung mismong Newport, Kihol na yun. So ang lawak din siya, no? And then, tinipave talaga nila yung yung mismong buhangin para maganda. Medyo hindi white sand dito, pero almost white sand na rin. Hindi, sa bandang dulo doon, bandang dulo doon, meron pang pwedeng pag-stay, ayan, malawak yung lugar na talaga. And then maganda rito, banayad yung tubig, hindi siya maalon. So good to for snorkeling, for swimming, no? So maybe you have to bring your own snorkel gear para makapag pa. Let's go, nauna na si Joyce. Ligo na muna tayo mga tol ha. Konting ikot lang dito and then after that, let's go na sa susunod na destination. Linaw ng tubig oh. Linaw. Yung tatlong tatlong hindi sa kabila pa pala. Oo, layo nga ng Ito sa kayo. Okay, let's go. Ayos na ayos dun mga tol. So, punta na kami sa aming susunod na destination. Hindi ko alam kung saan pa yun. So, let's go. Labas na tayo dito sa Newport Coast. And doon na tayo medyo malapit na sa mismong sentro ng Boracay. Okay? Let's ride.
Okay. Andito na kami sa labas ng Boracay New Coast. Ayos na ayos yung lugar doon mga tol. At i-consider nyo mag-stay doon. Class yung lugar niya talaga. Ang ganda. Okay, so next destination na. Malapit sa mismong area ng Boracay. Siguro baka doon sa grotto, doon sa overlooking. And then yung finally yung sa mismong Bulabog Beach. Yun na lang, tatlo na lang pala yung aming huling pupuntahan dito. Okay. Tara. Okay, so sa akin napansin ko dito, okay din siguro magmotor dito. Single lang kung dalawa lang din naman kayo. Pero medyo mahal lang ang rental ng motor. Hindi katulad sa El Nido, 500 lang. Whole day na. Dito ang per hour dito is nasa 2,000 per hour. Parang ganoon, parang 2,500 per hour yun. Or 3 hours ka mo. So medyo mabigat. Ewan ko bakit ganun yung pricing nila, no? Siguro sila na rin nag-usap-usap dun. Pero sa akin medyo mahal yon. So mas maganda sa akin yun, sa kung kayo lang naman dalawa, mas magandang mag-ride na nakamotor kayo kaysa dito meron kayong kasama na tricycle. Kasi para mas ma-enjoy nyo yung scenery, makapag-enjoy, ma-value nyo yung time nyo, ma-budget nyo ba. Kaso nga sa sobrang mahal ng motorcycle rentals, mas prefer ko na lang dyan mismo sa mismong e-bike nila. Okay, dito na tayo sa mismong dulo ng Boracay. Actually, itong pupuntahan namin, dulo to ng Boracay Station 1, 2, and 3. Ito yung sa dulo ng Station 1. Akala ko kasi before separate siya. So, yun nalaman ko na sabi ko, ay, ito rin pala yung dulo nun. So, pupunta lang namin yung dito sa may mga binta dyan, yung sa may paraw na yan, mapag-picture lang. Hindi na kami pupunta doon sa may cliff, yung mismong bundok na yun sa dulo kasi para bang overlooking lang Danamo yun. And then matatapos na rin yung time namin, so gusto namin mapuntahan yung pinakahuling destination para lang makompleto namin. And pwede rin naman namin itong balikan kasi since na malapit ka dikit lang to na Station 1 ng grotto, lalakarin mo lang din. So may option kami na puntahan na lang to para mapuntahan namin yung final destination namin ng land tour namin. So ayan, lakad na kami konti dito, picture ng konti dito. Ito yung dulo na Station 1 mga tol. Dito na tayo. Tama ito sa mga previous video namin. Ito yun. So pwede nyo rin lakarin dito papunta. Ewan ko bakit sinama to sa mismong land tour. Kadikit lang naman siya. Maybe siguro para kasi medyo malayo din talaga pag lalakarin mo. No. So ito na yung pinaka shortcut papunta dito na mas mapapabilis ka mag e-trike ka or going mag-tricycle ka. Yes. Okay, happy. Ganda ng land tour nila actually. So worth it na rin yan. Panibagong destination, panibagong mga places na napuntahan namin. So ito yung paraw sailing na tinatawag nila. Re-rental ka dyan, pupunta ka, mag-iikot ka sa paligid ng Station 1, 2, and 3 and sunset viewing. Okay. Bilisan natin kasi baka magbayad tayo. Ha? Okay mga tol, kasama din pala sa lantern nila yung grotto. Taga malayo yan. So hindi na namin pupuntahan din yun kasi napuntahan na rin namin siya isang araw. Pwede rin naman namin balikan agad. So yung pagpunta mo nga doon mga 15 minutes, kung papunta din another 15 minutes. So maubos yung time namin sa aming accumulated na hours lang para sa lantern. Okay, so tara na, punta na tayo sa last destination namin, sa Bulabog Beach. Okay. So ayan, nandito na tayo. Bulabog Beach. Katabi lang din to ng mismong main ng Boracay, yung Station 1, Station X. Mga 5 minutes, sabihin mo na mga 5 minutes ka papunta rito. So ayan, pa-picture lang kami dyan sa Isla Boracay na yan. And then puntahan namin yung slanted na puno, yung iconic nila dito. Dito to sa Bulabog Beach, okay? Tara mga tol, tingnan natin. Yan.
Ito lang medyo mga tol, ito lang medyo kinayawan ko dito sa Boracay, ano. Ang daming mga tao na paulit-ulit sila. Humingi ng services na gano'n, pa-picture, pabuhat, lahat. Yung magawa ko, bawat lakad mo, andiyan yan sila, kukulitin ka. Di ba? Actually, kung tutusin, dapat din nila ginagawa yun. Sa akin lang yun na napansin ko, ha. Huwag sana magalit sa akin mga locals. Pero medyo ano naman po napapansin ko talaga naman, kahit nasa ka sinusundan ka ang mga turista pumunta dyan para lang mamasyal yan, para makapag-enjoy sila. Kung gusto nila ng servisyo nyo, lalapit po sa inyo yan. Pero wag naman pong habang naglalakad kayo at kada bawat hakbang nyo may mga taong lalapit magsabi ng services, susundan ka. Medyo hindi naman po uneasy baga. Medyo nakakaano rin. Diba? Huwag natin kaya yung ibang lugar, yung sa ibang bansa na makakulit. Pero dito talaga mostly papapansin ko, lalo sa Station 123, bawat takbang mo meron talaga. Okay, so much for that. So ito na po yung Bulabog Beach. Pasensya na po kayo, hindi po ako nagagalit sa mga tao sa mga locals. Nasabi ko lang po. So ito na po yung Bulabog Beach niya. Itong area nito, ang ganda, malawak din, pareho din ng Station 123. And then medyo ano lang dito, ang sun dito hindi ganong kalinis. Nakita nyo naman medyo madumi ng konti, pero white sand pa rin naman siya. And then yun nga lang, medyo mas mabato dito. So pupuntahan namin dito ngayon yung slanted na coconut tree na nakapatumba. Ayun, yun nakikita nyo na, yan yung iconic. Magpa-picture lang kami dyan, then after that konting picture, then balik na kami at tapos na ang aming land tour. Okay, so tara, punta muna natin yan. Yan, ito yung sa Bulabog Beach na naka-isla na buko. So, yan. Alright mga tol, so ito na ang huli naming final stop, ang Bulabog Beach. So tapos na ang aming land tour. So ang una naming stop na sa first video ko, yun ay ang Puka Beach. Ang sumunod ay yung Iligan Beach. And then ito na yung pangatlo, yung New Coast, and then the Kehoe. And the next one, the Diniwid and the Bulabog Beach. Yung grotto optional kasi talaga namang mapupuntahan yun sa Station 1. Mahaba nga lang lakarin mo, pero okay naman kasi tabi naman siya ng beach. So lahat ng destination dito ng land tour nila is recommended kung puntahan nyo. Bakit? Kasi yun iba-ibang klaseng lugar na pabago sa inyo lalo na yung sa New Coast, yung mga gandang resort doon, hotel. Magandang puntahan doon. And then siyempre yung ano na rin, yung Puka Beach, a must-have destination. Mas maganda mag-stay doon ng whole day. Okay? And then the other one is the New Coast. Okay? So, yun. About sa land tour talaga namang the best yung land tour nila rito. Okay lang din. Maganda. Try nyo itong land tour mga tol. At bukod sa land tour nila, meron din silang island tour. And then, meron silang parasailing. Yun na-picture ko sa video ko. Try nyo yung parasailing. And then, yung paraw sailing. Yung mismong parang binta. Yung may maglalayag ka sa dagat, paikot-ikot ka. Meron din silang helmet diving. May helicopter sa mga medyo may nakakaluwag-luwag. Yes, of course, ATV, jet ski, banana boat, UFO. At marami pang iba bukod sa swimming and shopping. At maraming kainan dito. So yun mga tol, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our YouTube channel mga tol. Maraming salamat.